barkada. Kaya nagagalit yung asawa ko dahil pinagtulungan ako. Ako nga ang pinapanik na anak niyan, dito lang ako sa bahay. Kasi siya umakyat rito ng alauna ng gabi. Bangag na siya sa serbo, nag-iingay. Tatlong salita ako. Pangalawa, Marlene, pakiusap lang, ayaw ko ng gulo. Bumaba ka na. Kahit sabihin niyang wala siyang relasyon, ano ang pakay niya na umakyat siya ng alauna o alas 2 at manggugulo yan, mag-iingay. Hindi totoo yung ako malandi. Ang anak mo ang patay na patay sa akin. Dapat ang anak mo ang pinagsasabihan mo, hindi ako. Sumong away, bahala ka. Bakit nga ba umabot sa bugbugan ang usaping ito? Alamin na natin sa Pambansang Kapitana, siyang Amy. Dito lang sa Face to Face. Bakit nga ba siya binugbog ng mag-inang Aling Lucia at Age? Ano nga ba ang kanyang ginawang mali? Ikwento mo nga yan sa amin, Marlene Aprecio. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Marlene, bakit ka naman nabugbog? Kasi po nung gabi po na nung March 3 po ng gabi, may bisita po ako sa bahay. Tapos ando po si Michael, umiinom po kami. Sino si Michael? Yung pong yung barkada ko na lagi pong nasa amin araw-araw. Kabarkada mo siya? Barkada ko po, pero matagal na po siyang may gusto sa akin. Paano mo Kami nasabing... nagsasama ng asawa ko. Sandali lang, paano mo nasabing may gusto sa'yo? Dahil po nung hindi pa kami ng asawa ko, nanligaw po talaga sa akin yan, na rehab lang. Dapat Si kami Michael. magkakatuluyan yan. Tapos po, nung March 3 po ng gabi, may bisita po ako sa bahay. Nag-inuman po kaming 4. Tapos po, lumipat po kami ng kaibigan ko doon sa kapitbahay namin. Na-invite po akong uminom. Tapos po, sumunod siya doon. Ikaw nag-inom doon, magkakagulo, sabi ni Michael. Si Michael ang nagsabi nun sa'yo? Opo. Tapos, bahala ka sa buhay mo. Sabi kong ganun. Basta ako iinom ako, asawa ko nga hindi ako pinipigilan. Ikaw pa, sino ka ba? Sabi kong ganun sa kanya. So may asawa ka? Opo. Kasal kayo? Hindi po, live-in partner. Kinakasama. Tapos po, nung nandun na po kami sa kaibigan ko, hindi pa po kami nagsisimulang uminom doon sa barkada ko. Nanggulo na po siya doon. Sino ang nanggulo? Si Michael Iguban. Bakit siya nanggulo? Nagsiselos po siya doon kina Kuya Celso sa barkada ko. Kaya ang gusto niya, minsan, niyaya niya akong uminom doon sa kwarto niya. Nagpaalam ako minsan sa asawa dahil wala naman yun. Dahil talagang, kung saan may tiwala naman talaga siya sa akin eh. So sino ang nambugbog sa'yo? Yung pong magnanay. Sinong magnanay? Si Age Lomboy at saka po si Lucia Iguban. Yung Anong nanay, connection nila kay Michael? kapatid po ni Age si Michael. Oh. Anak naman ni Ka Lucia si Michael. Bakit kanila binugbog? Kada na lang po, manggugulo yung anak niya. Sa akin nila lahat pinapasa yung problema ng anak nila. Yung may konting galabugan lang na nagtatalo kami dahil sa ganung sitwasyon na nagwawala. Sino ang natatalo? Kami pong dalawa ni Michael. Saan kayo nagiinuman? Hindi po nagtatalo. Saan kayo muna nagiinuman? Doon po sa labas. Sabi mo kanina sa kwarto. Opo, pero hindi po. Kaninong kwarto yon? Kina Michael. Sa kwarto ni Michael. Hindi Sino po kayong... nalilipat po kami doon dahil po sa... Sinong kasama ninyong umiinom? Kayong dalawa lang ni Michael? Opo, dahil po pinagbibigyan ko na lang yung gusto niya kaysa naman po magwala. Okay, so ganun. bakit nagkakalabugan? Hindi po, yung konti lang po na nagagalap. Yung siya, nagmumura siya. Tapos yung Dahil pinahatak niya yung kamay ko. lasing na siya? Pag-uuwi ako, ayaw niya yung payagang umuwi. Ang totoo po talaga niyan, nagkabarangay na kami ilang beses. Tapos ang lumalabas doon, laging ako ang nanggugulo. So ikaw ang binugbog nung nanay at kapatid ni Michael. Anong ginawa nila sa'yo? Kasi po, pagbaba ko ng hagdan, sinampal po ako ng kapatid niyan babae. Ang ginawa ko, tapos dito, magkasalubong kami ng nanay niya, nakahanda yung 2x2. Tapos, nung pagtingin, ang pinatulang ko talaga yung anak nilang babae. Sinabunutan ko hanggang sa kami, hanggang... Anong oras nangyari ang away na yan? 4 AM siguro po yun. Patawarin, Marlene, hanggang alas 4 nakikipag-inuman ka? Hindi, naman po yun eh. Yung parang nangyari naman po yung ganyan nung naging palainom ako nung namatay ang anak bunso. Parang
pinapabayaan mo na ako ng asawa ko dahil nga po sa... Bakit namatay ang anak mo? Tubig po sa baga. Para po nagre-rebelde ako. Kaya ako nagawa yun. So kayong dalawa ni Michael, gaano katagal ng ganito ang nangyayari sa inyo? Ang totoo po niya, siya po yung pumupunta sa bahay araw-araw. Kahit nga po basagin na mukha niya ng asawa ko, hindi pa rin ako tantanan. Ay ako naman po, dahil nga po sa nangyaring yun na gulo, parang iniinis ko ang pamilya na pinagtulungan ako dati ulit. Ito pangatlo na po. Pangatlong beses na ito na nangyaring nabugbog ka. Ito lang po yung na sinaktan niya ang Naku, Diyos ko. Hinampas niya po ako ng 2x2. Sino naghampas sa inyo? Si Lucia Iguban. Pero Marlene, diretsahang tanong, napag-alaman namin na pagdating ng alas 12 ng hating gabi, nawawala ka at umaakyat ka sa kwarto ni Michael. Hindi po totoo yan. Kaya po nakakakyat doon dahil lang po kay Michael. Hindi po ako yung Oh. Kasi Ano nga ang ginagawa mo doon ng alas 12 ng madaling araw? umiinom lang po talaga kami. Diretsahang tanong, Marlene. May relasyon kayo ni Michael? Wala po talaga. Pero naniniwala kang may gusto si Michael sa'yo? Opo naman, kasi po nakikita ko naman yung sakripisyo ng tao eh. Ano ba ang sinasakripisyo niya? Yung nung wala siyang trabaho, nandun siya sa bahay, tinutulungan niya ako sa gawaing bahay, kung saan niya. Sandali. Araw-araw. Pumupunta siya sa bahay niyo, Opo, araw-araw. tinutulungan yun. ka sa gawaing bahay. Nasaan ang anak mo at yung kinakasama mo pagka gano'n? Nasa trabaho po. Alam naman po ni Edwin yun eh. Siya nga po yung nagluluto sa amin eh. Sandali! Wow! Bakit nga ba nauwi sa bugbugan ang isyong ito? At bakit naman sinasabi ni Marlene na binugbog siya ng nanay ni Michael? Narito ang isa raw sa mga nambubugbog kay Marlene. Ang ina po ni Michael, si Aling Lucia Iguban. Pasok! Tawagin na rin po natin si Age, ang kapatid po ni Michael. Ay, Nay, sandali lang po. Pakiayos yung blouse mo, ate. Oh, hindi ka lumaban ng parehas. Matanda ka na. Ang buong kwento po ni na Aling Lucia at ni Age kung bakit nga ba nila sinasaktan si Marlene sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa Pilipinas, ang Face to Face. Sino po ang nagreklamo sa barangay? Ako po. Ano pong nireklamo Ang nyo? reklamo ko sa kanya, ito, si Marlene umakit sa bahay, nag-aaway sila ng anak ko, hating gabi, nabubulahaw ang tulog ko. Nagagalit na yung mga kapitbahay ko. Dinalaman ng asawa ko na nandun ako lagi. O yun, akala ko. Harapin mo, face to face. Face to face.